Konnichiwa! FX Adventures des! At para sa huling episode ng ating Tokyo Japan Adventures 2024, mas alamin natin ang kasaysayan at kultura ng Japan. At syempre, more exploration sa ating paggala at food trip. Kaya naman puntahan na natin ang mga lugar ng Asakusa, Ueno at Sumida na lahat ay makikita sa syudad ng Taito, Tokyo. This is FX Adventures and welcome to my vlog. But first, mag-subscribe ka muna. Adventures await us, ikuzo! Uy! Hi guys! Take two. Uy! Hi guys! Good morning! It's our second day here sa Tokyo, Japan. And we are on our way to Takada Nobaba Station, yung pinakamalapit na stasyon sa aming tinutuluyan. Since we are using the Tokyo Subway Metro Pass, going to Tozai Line and then lipat tayo sa Ginza Line para makapunta tayo sa Asakusa. Our itinerary is to go to Sensoji Temple, Tokyo National Museum, Ueno Park, and Don Quixote doon sa Asakusa. So we are excited and let's see kung saan pa tayo dadalhin ang mga paa natin. So tara, samahan niyo kami. Bago pala kami sasakay ng tren, kakain muna kami para tuloy-tuloy tayo. Kahapon may nadaanan kaming magandang kainan dito sa Takada Nobaba Station. Maganda kasi mukhang masarap tsaka mas mura yung presyo niya. Tingnan nyo guys. So tara, tingnan natin. Itadakimasu! Alright! Sarap guys, so tikman nyo. Okay, let's go. Sakay na tayo ng tren. Ang daming kung ano-ano dito guys, so tara muna sa Family Mart. Coffee muna tayo guys. Charing, di sa akin yan. Ang daming mabibilhan dito guys. Meron pa dito, ito, rental lang kimono. On our way to Sensoji Temple. Coffee muna tayo guys. Yung weather ngayon, since summer sa Japan ng June, medyo warm ang weather. Hindi siya ganong kainit, hindi rin siya malamig. Grabe, daming matcha. Hey guys, dito na tayo sa Sensoji Temple. Wow, nakakatakam to. Siyempre, hindi mawawala ang mga ref magnets.
Ayan mga ka-effect, so kita nyo naman na sobrang daming pwedeng bilhin dito sa kanilang shopping street. At based talaga sa mga research natin na sobrang sikat talaga nitong Sensoji Temple na talagang pinupuntahan ito ng mga turista. So anyway, pupunta pala tayo doon sa pinakaunahan na gate dito bago pumunta ng Sensoji Temple. Dahil hindi namin alam na bigla na lang kaming nag-entrance sa kalagitnaan nito. So tingnan natin yung unahan ko anong itsura. Tara. Tiyanan! Bali, eto na yung pinakaharapan ng unang gate guys. So yan, ito yung itsura nun. So yan, tara check natin. Makigulo tayo kung anong meron dito. Let's go! Bago makapunta sa mismong templo, unang bubungad sa iyo ang Thunder Gate o tinatawag na Kaminarimon na naging simbolo ng Asakusa. A shopping street of over 200 meters called Nakamise leads from the outer gate to the temple's second gate called Hozomon. So, ref magnet. Ito, 300 lang. Ito, 350. 350 oh. Tokyo. Almost 1K. Okay, bili tayo nito guys. Try natin. Kanina pa tayo natatakam sa mga strawberry nakikita natin dito. Thank you. Okay, try natin to guys. Alright, tikman na natin. So, papunta naman tayo guys dun sa pangalawang gate ngayon. At ito yung itsura niya ng pangalawang gate bago natin mapuntahan yung pinakamismong templo. Ang ganda guys. So talagang napakalaki ng mga lantern dito. At napakaganda ng pagkakagawa nila. At ito na ang Sensoji Temple. So yan, tanaw na natin. So let's go, tingnan natin kung anong mga makikita natin dito. Beyond the Hozomon Gate ay makikita mo na ang main hall ng templo at ang 5-storied pagoda. Libreng inumin. Try natin. Halos lahat ng shrine at templo dito sa Japan ay may iba't ibang pamamaraan para malaman ng isang individual ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng mga written fortunes o tinatawag na omikoji. Dito sa Sensoji, kailangan mo lang magbigay ng 100 yen bilang voluntary offering. Alug-alugin ang metal container na ito at kumuha ng isang stick. May numero ito na kapareha ng drawer kung saan mo kukunin ang isang papel na naglalaman ng iyong kapalaran. Sensoji, also known as Asakusa Kannon Temple, is one of Tokyo's most colorful and popular temples. Taong 645 na naitayo ang templo na ito, kaya naman tinaguri ang oldest temple sa Tokyo.
Wow. Nagbebenta din sila dito guys ng mga Lucky Charms na may iba't ibang purpose. So, depende kung anong gusto mo. Yan. Gaganda. Hi, Buddha. So far, great experience dito sa Sensoji Temple. Yung mga learnings namin at mga observation namin sa Japanese culture, grabe, napaka-rich ng kultura nila. Okay, punta naman tayo dito guys. Ang ganda ng kanilang mga stone. Anik-anik, charing. Hindi, maganda yung mga rebulto nila dito guys. Hindi ko kasi maintindihan pero maganda. Halatang maganda yung pagkakagawa. Wow, ganda ng view nito. Nice! Ito na, para sa mga mahihilig sa matcha dyan. Ito ang store na para sa inyo. All matcha na may konting malunggay. Ay, di. Ano talaga to? Matcha to, authentic. Authentic tayo matcha. Yan. Ako guys, sa totoo lang, sa una hindi ko gusto ang matcha pero iba ang matcha dito sa Japan. The best. Thank you. Alright, first matcha natin dito sa Japan. Guys, try natin to. Perfect. Uy, ginagawa mo dyan? Guard! Nice, okay na okay to guys for souvenir. Ang gaganda oh. Pag ito pinangpalo sa'yo, ewan ko na lang kung di ka pa bumait. Sa paligid ng Sensoji Temple ay malilibang ka sa hindi mabilang na puntahan ng mga shopping stores and restaurants. Katulad na lang ng isa sa pinakasikat na puntahan para makabili ng mga Japanese products, walang iba kundi ang Don Quixote. Hi guys. So ngayon nandito tayo sa Don Quixote, Asakusa. At sa wakas medyo halos konti lang yung tao dito compare kahagabi doon sa Shinjuku branch. And ang dami nilang products dito. Mostly Japanese brand. Kaka-overwhelm yung mga goods sila dito. Meron silang chocolates, pangpasalubong, snacks, meron ding area for fresh food, and I think halos lahat nandito, even clothing and electronics. So yun. So tingnan natin kung may mabibili tayo dito. Siyempre budgeted trip lang din tayo, so mamimili tayo ng mga swak dun sa ating budget, pampasalubong at pag-try na rin natin. So, samahan nyo kami. Mi favorito, Super Mario. Medyo high lang si Princess Peach. Ay.
syempre, ang ating favorite, Godzilla. Favorite ko talaga to. Ang amo kasi ng mukha eh. Ano to? Di ko alam to. Na na, you were always gonna be mine. Ay, parang kailangan ko to. Say bye sa mga buhok sa ilong. Sa sobrang gala mo dito sa Tokyo, pansakit na sa paa yung hahanapin mo. Ang daming chocolates. Ang saya. Pera na lang kulang. Sarap to guys. Ito strawberry. So matcha, strawberry, vanilla. Dami talaga dito pwedeng bilhin guys. Huh? Dito na naman ako. Ayoko na dito. Ikot-ikot. Hilo na ba kayo? Ako din eh. Nice. The best to guys. Sobrang recommended to. At syempre, hindi mawawala ang ever famous Ichiran. Ang kanilang instant ramen na may tutorial pa. Add your favorite toppings like pork slices, green onions, kikurage mushrooms, seaweed, and etc. Ang dami pang gustong ilagay ni ate. Seafood cup noodles ang halang. Tara. Ang ganda naman ito. Parang nakakapanghinayang kainin. Strawberry. Ito, hazelnut. Hindi, vanilla white to, vanilla white. Nice, ang cool. Ang daming kung ano-ano dito guys. Ang hirap lang niya isa-isahin. Sa sobrang dami. Gamot para sa uhugin. Yun pala yun. Para sa akin pala to. Luggages and bags. Kailangan ko ata ito. Lambot. Sumakit yung leg ko nung nakaraan. Ito, mga bags. Backpack. Laptop bags or shades. Yan. Meron din para sa ating mga pets. Ayan, sandamakmak din dito ang mga gadgets. May mga earphones, to mga PSP. Ayan. So, meron din tayo. Kailangan ko ba to? Hindi. Check tayo dito. Okay, may mga underwear. Tapos meron ding mga jacket and t-shirts. Mind nyo na for 500. Okay, pila na tayo. It's playtime. Tara guys. Try naman natin mag-McDo dito. First time natin mag-try McDonald's ng Japan. Ay, walang Chicken Joy. Nasa spaghetti na. Sarap guys.
Wow, ang ganda na. Bukas na yung ilaw. Sa gabi naman ay mas lalong nakakamangha ang Sensoji Temple dahil sa night illumination nito na binubuksan from sunset to 11 p.m. Wow, parang mas lalong nagkaroon ng buhay, no? Mas nakita ko na yung itsura niya. Wow. Ang ganda ng main hall, oh. Lumiliwanag. Nice. Guys, naglakad tayo. Hindi natin napigilan pumunta dito kasi ang ganda ng sky tree. Tapos, dito tayo sa Sumida River. Ang ganda siguro din ito pag sa umaga. It's dinner time. This is Japanese. Kain muna tayo, guys. Let's go, guys. Check natin tong book off. Diba ito yung mahal? Ito yung mga mahal na Tell me the price. Book Off is one of Japan's leading second-hand chain store. Iba't ibang mga branded items ang makikita mo dito, mga ka-FX. Depende sa branch na pupuntahan mo. DVD. Grabe. Ganun na lumipas ang panahon. Siyempre, ang PlayStation 1 pa din. Nakakamiss Nintendo. Yung Zelda, pati Game Boy. Nakakamiss. Mga manga ata to, pero kadalasan mali ako. So, nakakamiss maglaro yung Tekken, no? Good old days. Nagkakapikunan pa dati dyan. Ito yung mga bala na ihipan mo muna bago gumana. Nice! Kung collector ka ng mga action figures, ito ang lugar na para sa'yo. Ganda. Ohayo gozaimasu, mga ka-FX! Ngayong umaga, let's go to Ueno! Unang kita ko pa lang sa lugar na ito ay nagustuhan ko na agad ang vibes dito. Kaya tara at sabay-sabay nating i-explore ang syudad na ito. Good morning, guys! Naghahanap tayo ngayon ng makakainan for breakfast. One of Ueno's top sightseeing attractions is Ameoko, a vibrant shopping street that stretches 500 meters beneath the train tracks between Ueno and Okachimachi stations. Tara guys, try naman natin dito sa KFC. Okay, so nag-take out lang tayo guys. And we decided na dito tayo kakain sa Ueno Park. Yan, yung binili natin guys. Let's eat!
Hello. Ha? Ulit ako. Ang init guys. Tara, magpabilat pa tayo. Nice. Ang daming lotus. Lotus to, diba? Grabe guys. Sobrang lawak ng Bueno Park. Medyo nakakahinga libutin tong park na to. Tingnan nyo. Lawak. Bueno Zoo. Pero kukulangan na tayo sa oras. Ang pupuntahan natin ngayon, Tokyo National Museum. Ueno Park is a large public park next to Ueno Station. Popular puntahan ang parke na ito dahil marami ring attractions ang makikita mo dito, tulad ng Ueno Zoo, Tokyo National Museum, Tokyo Museum of Western Art, at iba pang mga naglalakihang museo. Okay guys, meron na tayong ticket na nagkakahalaga pala ng 1,000 yen. So punta na tayo ng entrance. Here we go. Excited na ako kung anong makita natin sa loob nito. Alright, dito na tayo. Tingnan natin kung anong makikita natin dito. Nice. Tokyo National Museum is Japan's oldest and largest art museum. It collects, preserves, and displays a wide range of Asian artwork and cultural artifacts with a special focus on ancient and medieval Japanese art. The museum holds over 100,000 items, including nearly 100 national treasures, making it one of the most significant collections of art and archaeological artifacts in Japan. Alam mo ba? Japanese samurai armor o tinatawag na Oyuroi ay pinaniwalaang unang nilikha noong Heian era o ika-12 siglo. Sa itsura pa lang nito ay mahalata mo na agad na mabusisi ang paggawa ng isang Oyuroi. Ang Japanese armor na ito ay pangunahing gawa sa lacquer, bakal, balat ng hayop na masinsinang nakatirintas kasama ang mga iba pang palamuting materyales. Gayun din, depende sa uri ng Oyuroi na gagawin, ang iba naman ay nangangailangan ng sungay ng usa, pangil ng elepante, turtle shells, balahibo ng mga hayop, at iba't ibang uri ng kahoy. Ganda ng harapan nito. So ito guys, meron din sila ditong stamp. So step by step itong stamp na to. Parang may pa-surprise kung ano yung mabubuo nating image. So yan. Stamp ulit.
Ano yun? So parang damit na to guys. Check natin dito kung anong madadagdag. Ayan, medyo naaaninag na natin yung itsura nyo guys. Okay, so I think ito na yung last part ng stamp. At tiyanan! So ito na yung kanyang itsura guys. Good morning guys! Today is our last day dito sa Tokyo, Japan. At pupunta na tayo ng Narita Airport. So, for the past few days, maraming learnings dito as first time visitor. Bukod sa pagsakay ng tren, which is ang main mode of transportation dito sa metro, ay kaakibat nun ay ang maraming lakad. So, ang paglilibot sa Tokyo, Japan ay kaakibat ay ang pagod. Siguro kasi dahil time restrained tayo, so bilang lang yung mga araw kaya compact yung mga ating pupuntahan. Pero siguro para sa mga lokal dito, sanay na sila. Yung amin palang tinutuluyan na SR Corpo, it is 250 to 300 meters away from the station. Kaya medyo may lakad kada sasakay kami ng tren. Sa una parang nalalayuan kami, pero nung mga pangalawa, pangatlong araw na, sanay na kami at parang malapit na lang para sa amin. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga signages na titingnan nyo pag nandun na kayo sa tren. Kasi yun din yung naging problema namin unang araw namin. Feeling namin, hindi naman kami takot maligaw, pero medyo may mga oras o minuto na nasayang. Kasi sobrang nalilito kami at na bigla. Really, ang Japan ay namumuhay sa advance na pamumuhay ng sangkatauhan. Advance sa kanila ang transportasyon, advance ang teknolohiya, advance ang creative skills pagdating sa kung ano ang bagay. And guys, dito na tayo papunta sa Skyliner. So, nakababa na tayo dito sa Ueno Station. Lakad tayo, lipat naman tayo sa Skyliner papuntang Narita Airport. Hi guys, so nandito na tayo sa istasyon ng Skyliner, Keisei Station ng Skyliner papuntang Narita Airport. So bababa tayo after 2 stops sa Narita Airport Terminal 2 and 3. So dito sa Skyliner, meron siyang numbering. So dito sa ticket, titingnan mo kung anong gate or door number ka, which is yung sa amin is door number 2. And then the next one is the seat number. So sa ngayon, nakapila na kami dito sa door number 2. So after malinis, pupunta na tayo sa loob ng 917 sa door number 2. At ako ay uupo sa seat number 10B. So ayan guys. So
So, yun yung mga kailangan tandaan dito sa pagsakay ng Skyliner. So, kapag hindi ka nakasakay sa oras na binigay sa'yo na ticket, your ticket will be invalid. So, kailangan mong bumili uli ng ticket. So, yun. Let's go! Welcome to Narita Airport. Ayan, nagtitingin lang tayo dito guys habang tayo ay nagpapalipas ng oras. So ang dami ding pwedeng mabilhan dito sa kanilang airport. Siyempre mga famous characters. Ito from Studio Ghibli. Si Totoro. At natapos na naman ang isang gala natin mga ka-FX. Sa mga nakita natin ay sobra akong napahanga sa likas na pagiging malikhain ng mga Hapon. Hitik sa kanilang kasaysayan at kultura na pang hanggang ngayon ay makikita sa kanilang advance at modernong mundo. Nag-enjoy ba kayo sa ating Tokyo Vlog mga ka-FX? Sa mga hindi nakapanood ng kabuuan ng Tokyo Vlog na ito, check nyo lang sa description box ang mga link for Part 1 and Part 2. O kaya ay pumunta sa FX Adventures YouTube channel at huwag kalimutang mag-like and subscribe. Dahil sa mga next episodes, more exploration and adventures pa tayo mga ka-FX sa mga iba't ibang lugar. Excited na ba kayo? O paano mga ka-FX? Hanggang sa muli nating paglalakbay, paalam!